So, what's up sa inyo mga tit kuya? Ako nga pala si Kuya Len at nagbabalik tayong muli dito sa Arise Crossover. So mga tit kuya, ngayong araw ay nagbabalik tayo dito sa Arise dahil malapit na po yung next update. 2 days na lang po at mag-a-update ng Arise. At isa pang magandang balita natin is meron na tayong info or leaks na lumabas doon sa about page kung ano yung paparating para sa next update. Kaya pag-uusapan natin yan mga atit kuya. Then magbibigay na rin ako ng tip along the way kasi currently meta po ang weapon. So i-share ko sa inyo yung mga relic build and mga ginawa ko para makuha tong weapon build na to. So huwag kayong mag-alala, i-share ko po lahat yan, okay? Pero bago ang lahat ng iyon mga atit kuya, syempre hindi natin pwedeng kalimutan ang mga nagpapa-wash out. So mga ating kuya, tignan natin kung ano ngayon yung paparating na next update. So sabi dito sa about page, SAO update, which is yung Sword Art Online. Kung di po kayo aware, yun po ibig sabihin ng SAO. And according dito sa description, magkakaroon po tayo ng bagong shadows, bagong relic, bagong island, and bagong weapon, no? So bagong island, ang bilis pala maglabas nila ng island dito sa Arise, no? Dati yung matagal sila bago maglabas ng island, pero ngayon sunod-sunod yung island. Wala ditong minention about sa bagong gacha, okay? Wala silang minention. Pero gusto ko lang kayo paalahanan na maganda po if mag-grind na rin kayo ng gacha habang may 2 days pa kayo. So ngayon yung gacha or yung token dapat minamax nyo na. Sa ngayon akin is tatlo pa lang yung namamax ko. Kasi ginagrind ko rin yung upgrader ko kaya medyo nadadivert yung ginagrind ko. Pero ipapamax ko lahat yan. Bala ko silang ipamax lahat para sa paparating na update. Kasi hindi nyo alam, kahit na wala pong minention doon sa about page or doon sa paparating na description, yung sa description kahit walang minention doon na na magkakaroon ng bagong gacha, i-grind nyo pa rin para in case nga na magkaroon pala, no, lagyan nila, at least ready na kayo and hindi na po kayo maghahabol sa grind. So I think na-mention ko naman to dati sa mga luma karaan kong video na pwede kayong gumamit ng drop, okay, ng drop weapons. Mag dual weapon kayo, okay? Kunin nyo yung dual weapon, lagyan nyo ng loot aspect tsaka loot 6, okay? Kahit loot aspect 2 okay na, tapos yung dalawa dapat meron nun. Malaki pong boost ibibigay nito kapag nag-grind kayo ng token. Tapos syempre yung talent nyo, dapat meron kayong token master kung saan dinodoble yung token na nakukuha nyo doon mismo sa dungeon. And gagamit na lang kayo ng drop potion and yung mga drop relic na available sa inyo. Syempre ganun din. Maganda kung mapapa UGM plus nyo lahat. Kasi feeling ko maglalabas sila ng bagong rank nitong mga relic next update. Feeling ko lang yun yung kutob ko kasi medyo matagal na tong UGM plus, almost 3 weeks or 2 weeks, no? So baka maglabas sila ng bago. Also, wag nyo kalimutan mag-grind din ng mode tokens yung nakukuha po dito sa Infernal. Dito yung pinakamaganda mag-grind ng mode tokens para sa akin kasi pwede nyo siyang EFK. Yung mode token guys, yun yung token na pwede nyong exchange for any token na available sa laro, okay? Kaya sobrang versatile niya. Kaya maganda kung meron kayong ginagrind na gento. Ilan ba maximum ng mode token? Yung mode token yung may pinakamalaki. So makikita nyo 31,000 yung maximum ng mode token ko. Naubos ko na yung mode token ko kanina kasi pinang-convert ko rin ng pang-upgrade. Kaya ngayon mag-AFK lang ako dito sa Infernal. Papamax ko lang to. Kasi dito yung pinakamabilis and efficient way na pag-grind ng mod token. Pwede nyo gamitan ng drop potion para mas dumami. Tapos sabi ko nga, yung naka-dual sword kayo na drop loot kasi mas maganda. Next naman pag-usapan natin mga atit kuya is yung current meta. Okay, yung current meta natin ngayon is yung sword. So makikita nyo yung sword yung pinakamalakas ngayon. Nakadrop ako kaya hindi ko mapapakita. Sige, papakita ko sa inyo yung damage ng sword ko kapag naka full weapon ako. Makikita nyo yung damage po ng sword ko is 231 no TJ. Wala pa po akong gamit na potion yan. Naka times 1 lang yung Infernal. So yan yung pinaka normal kong damage talaga. Then kailangan yung mga weapon nyo is meron pong Ruby Core,
na yung kulay pula, okay, ruby core, para mas tumaas pa po yung weapon mastery nyo. Pero hindi natin sure, okay, hindi natin sure kung sa susunod na update maglabas sila ng mas better na shadow level relics para mag-balance yung weapon and shadow. Hindi natin alam kung mag-ship yung meta, pero currently sword po talaga yung meta, which is maganda kasi sword din yung kailangan nyo para dun sa drop build. So magandang mag sword na lang muna kayo, invest na mag shadow kayo, para dalawa po yung, alam nyo, dalawa yung nagagawa nyo. Yung isa is yung meta na sword, yung isa is yung pang drop na sword. So, sa mga nagtatanong, kuya, ano bang magandang sword bilhin? Bilhin nyo po yung sa Battle Pass, okay? Yung sa Battle Pass, yung Sacred Rita, yung GR, yan kasi yung pinaka-latest na rank natin. And yan yung may pinaka-mataas na level, okay? Level na maximum, 625 po ang max niya. And alam nyo naman, kapag tumataas po yung level ng weapon, mas tumataas din yung damage and mas tumataas yung binibigay niya para sa Shadow Affinity. Kaya mapapansin nyo kapag kahit wala akong, papakita ko sa inyo naka-weapon build ako, pero yung damage po ng shadow ko is umaabot ng OCTG, okay? Sobrang taas kahit naka-weapon ako, kasi dahil po yan dun sa Shadow Affinity na nababap na siya ng ng weapon level. Ewan ko kung nabasa nyo yung sa logs, pero konektado na sila, kaya mas maganda magpalakas na lang kayo ng sword kung gusto nyo rin magpalakas ng shadow, no? Ganun din naman. Kasi nga, weapon yung current meta natin, kaya mas magbe-benefits kayo ng ganito. Then, yung other sword na pwede nyo gamitin is yung Crimson Punk. So, nalaman ko lang to nung sa live. Nag-live ako one time. May built-in siyang blood weapon, okay? Kung di nyo po alam yung blood weapon is nasa talent po yan. Nakikita nyo sa level 300, magkakaroon siya ng 5% per hit per minute. Okay? 5% HP yung mga wala sa buhay ng tatamaan nyo, kahit gaano pa kalaki yung HP niya. So, sobrang OP nito, lalo na nung sa boss rush. Ito yung talagang ginagamit. So, yung Crimson Punk, kung nakuha nyo to nung Halloween, may built-in siyang ganon. Which is nakakalungkot dahil hindi sinabi nung devs na may built-in pala siya. So, hindi ko alam kung lahat nakakuha, pero sa mga hindi nakakuha, nakakalungkot kasi baka hindi nyo kuno akala nyo normal na sword lang, pero kakaiba po siya, okay? Meron siyang blood weapon na built-in. Then pagdating naman sa relics mga atit kuya, dito lang talaga magkakatalo, okay? Dito lang magkakatalo-talo. Sa itong Crown of Ember Kings, nakukuha po siya sa Halloween nung nakaraan, nung Insane. Kung naabutan nyo, nakukuha siya. Then yung Infernal Heart, nakalimutan ko nung floor. Pero hindi ko kasi tanda ko anong mga floor talaga nakukuha tong mga to. Ang tanda ko lang kung saang area sila nakukuha. Okay? Ang alam ko, Infernal Heart nakukuha sa Infernal Castle. Yung Dune Monarch Heart, which is nakukuha sa Desert. Tapos yung Infinite Flame Heart, which is yung bago. Ito alam ko kasi sa floor 200 to. Okay? Then yung Ashen Reliquary, ito naman bago lang din to, kaya alam ko. Sa ano naman to mga tit kuya? Sa Insane ng boss rush na bago. Yung Oni Blood Seal, 175 to sa pagkakalam ko ng Infinite Castle. So para sila ng Infinite Flame makukuha nyo. Then itong Sons of Eternity, saan ba ito nakuha? Sa Desert to, pero hindi ko alam kung anong wave, which is nakakalungkot, hindi ko alam. Then itong Sunken Pharaoh sa Desert din. Yung Crystal of Abyss, ito naman ano to, sa floor 350, okay? Dito sa Infernal. Sa Infernal naman to nakakuha tong Crystal of Abyss. Then yung Cursed Lotus, which is 125 ata to. 125 ba to? 150. Correct nyo na lang ako kasi hindi ko talaga tanda kung anong mga wave or floor na kukuha yung ibang ano. Pero alam ko kung saan sila nakuha. Sa Infinity Castle din to. Yung Shattered Skull, marami sa inyo guro hindi kinuha to. Kasi akala nila pangit kasi mababa yung shadow level. Pero may weapon level kasi siyang kasama. Sa boss rush, hard to. Okay, maganda rin to kunin nyo. Yung Ashen Flame Bead is sa Infernal din. So maganda mag-start kayo 125 sa
Infernal tuloy sa Infinity. Okay, Infinity, start kayo 125, 150, 175, and 200 kung gusto nyo makuha lahat. Pero kung nakuha nyo naman lahat, okay na. Then yung Sacred Sin Crest, which is, itong yung pinakamagandang pinakamagandang dungeon na relic. Ewan ko yung susunod sa Sword Art Online kung ganito kaganda. Pero ito po yung pinakamagandang nakita ko na dungeon relic na nilabas nila, which is sa Deadly Kingdom. Okay, sa Deadly Kingdom lang siya nakuha, so madali lang. Makikita nyo ilan lang relic ko: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. So may kulang pa akong isa, yung isang yon kasi hindi ko wala pang pwedeng pumalit, and dapat 14 talaga yung relic na suot nyo, kaso 13 lang dapat yung equip nyo, kasi dito pagdating po mga atit ko sa talent nyo, 14 talaga yung available kapag nagano kayo. Pero sa talent nyo kasi na 825, dito pala sa may 675, pipili ka kung relic slot or yung sharpness aspect. Okay, nalaman ko lang to nung nag-live ako, nagpatulong ako, na yung sharpness aspect pala yung nagpapalakas ng weapon nyo, kaya umabot yung damage ko ng NOTG. So kailangan nyo yung sharpness aspect compare sa extra relic slot na yan kung gusto nyo pong mag-build ng weapon meta. Okay, yun yung pinaka-importante, kasi nung ginawa ko po yun lahat, nung nag-ayos ako ng talent, hindi ko kinukuha yung sharpness aspect, at kompleto ako sa lahat-lahat. Pero pag hindi kayo naka-sharpness aspect, mababa po ang damage nyo. Kumbaga yung sharpness 12 nyo, magiging sharpness 15. So, sobrang laking boost, as in. Kaya, please, ito yung pinaka-importante dito sa weapon meta, yung sharpness aspect. Then, yung relic na slot, kunin nyo lang sa 825, tsaka sa 300. Okay? Kasi kung meron kayo ng Crimson Fang, meron nga siyang blood weapon, hindi nyo na kailangan. Then, kapag lumabas naman na yung bagong meta na sabihin natin bagong relic na papalitan nyo, syempre tatanggalin nyo na lang yung pinakamahina nyo dito sa inventory. 13 pa rin yung susuotin nyo, papalitan nyo na lang. Then last mga tit kuya sa accessory, ito po yung accessory ko, yung Twilight Duality, which is nakukuha sa Insane Boss Rush, yung Eclipse Warden, which is nakukuha sa World Boss sa pagkakatanda ko, yung Cloak, yung Dragon Oak sa Any Key Dungeon, then yung Super Hair is sa hard naman. Okay, sa hard na boss rush. So, sobrang dali lang nitong apat makuha. Medyo makunat lang yung sa boss rush. Yun lang. Medyo makunat siyang bumaksak sa akin. Ewan ko sa inyo. Baka swertein kayo makuha nyo kaagad, no? Then, pagdating naman sa title, mga atit kuya, Halloween Monarch lang din po gamit ko. Nakuha ko na yung Halloween Monarch. Siguro, wala namang ibang title na mas maganda na sa Halloween Monarch. Kasi yung Halloween Monarch nandito na lahat. May shadow level, may weapon level, and may weapon damage na mataas. Kaya, kompleto yung Halloween Monarch kung nakuha nyo na. Kung di nyo pa nakuha, tapusin nyo lang yung Old Battle Pass, makukuha nyo po yan, okay? So, kung may nakalimutan man ako i-mention, please paki-comment na lang sa baba, kasi alam ko yun lang yung pinagagagawa ko. Gusto ko lang talaga palahanan kayo about dun sa token and sa current meta, kung ano yung meta ngayon. Pero baka mag-ship yan, depende sa ilalabas nila next update. Pero ngayon, habang may 2 days pa kayo, mag-weapon meta muna kayo, mag-grind kayo gamit yung weapon para mas mapabilis grind nyo, di ba? Also, madaming lagi nagtatanong sa inyo if kaya ko na ba yung ultra. Actually, hindi ko pa natatry yung ultra ngayon, pero papakita ko sa inyo kung hanggang saan ako abutin sa ultra para sa mga curious dyan, no? Makikita nyo kung kaya ko ba o hindi. So, ito para sa mga curious dyan, nakikita nyo, nasa wave 78 po ako ng ultra. Ayan, wave 79 na ako ng ultra boss rush. Medyo makunat na. UQAG na po yung buhay nung boss dito. Ay, ng DPS ko is umabot lang ng 3. Nagpipick ng 3.8 QAG, which is mababa. So, hindi pa siya possible kahit siguro 6 kayo, no? Kasi, di ba ginagawa natin dati 2 minutes per wave kapag sa, 91 or 92, kasi kailangan ganun para may sobra pa. Pero nakikita nyo 79 pa lang, medyo hirap na. Siguro magiging possible lang to next update kung magkakaroon tayo ng mas magandang relic, kaya abangan nyo na lang. So kuya Len, magke-carry ka ba ng ultra next update? Depende po, okay? Kapag kayang isolo, magke-carry, pero pag hindi kayang isolo, hindi po ako magke-carry syempre, kasi mahirap mag-carry kapag solo.
So hanggang dito na lang mga tit kuya. I hope na parating ko naman yung sa inyo yung gusto kong iparating, no? Mag-grind kayo ng tokens para sa paparating na update, and yung current meta is weapon. I hope na ituro ko naman sa inyo yung mga dapat nyong gawin and mga dapat nyong kunin, okay? So hanggang dito na lang ako mga tit kuya. Kita-kita tayo next video. Ingat kayo palagi and God bless po sa inyo. Bye bye.